Gabi, ang langit ay madilim, ang liwanag ng buwan ay madilim na nagniningning sa mga kulay abong ulap. Isang disyerto na kalsada, isang figura ng isang batang babae na naglalakad sa dilim. Ang madilim na liwanag ay nagpapaliwanag lamang sa isang bahagi ng kanyang katawan. Umalingaw ang tunog ng mga yabag sa mga kalat-kalat na puno. Sa isang tiwangwang na lupain, kung saan walang katapusang mga tubuhan, isang kalunos-lunos na kwento ang naganap. Ang kwento ni Luna, isang inosente, magiliw na batang babae, ngunit nahuli sa isang spiral ng krimen na hindi niya matakasan. Pinangarap niya ang isang magandang buhay, isang masayang pamilya. Ngunit noong gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang kapalaran ni Luna. Hindi niya inaasahan na ang pagmamahal at katapatan ay magiging pabigat para sa kanyang sarili. Naglakad si Luna pauwi pagkatapos ng isang mahirap na araw na trabaho, na may hawak na isang bag ng pagkain mula sa pamilya ng kanyang amo. Napahinto siya, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumaan na nagpanginig sa kanya. Noong gabing iyon, walang ideya si Luna na may mga mata na sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang mga lalaki ay nagbabalak, malupit na mga lalaki na hindi niya maisip, ay naghahanda upang wakasan ang kanyang buhay sa paraang hindi niya maisip. Isang lalaki ang lumabas mula sa dilim na humarang sa dinadaanan ni Luna. Takot na takot si Luna, puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Narrator: si Rigor, ang anak ng pamilyang pinagsilbihan ni Luna, ay hindi na ang kaibigang pinagkatiwalaan niya noon. Nilamon na siya ng dilim ng pagnanasa, at hindi makapaniwala si Luna na siya, ang lalaking itinuring niyang pamilya noon, ang nanakit sa kanya. Inatake si Luna, biglang dumarating ang sakit, umaalingaw ang mga hiyawan niya sa gabi. Naging malabo ang eksena, parang naglalaho ang lahat. Hinubaran na ng lahat si Luna, hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang pananampalataya sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi siya namatay. Hindi sa paraang gusto ng mga taong iyon. Isang misteryosong kapangyarihan ang nagising sa loob niya, at iyon ang simula ng kanyang paghihiganti. Nakahiga si Luna sa lupa, sa dilim, nababalot ng mga sugat ang katawan. Ngunit sa kanyang mga mata, isang kumikinang na liwanag, isang malakas na kalooban na hindi kailanman namatay. Nang lumipas ang sakit, nagising si Luna at ano ang mangyayari kapag ang isang tao, durog, hinubaran ng lahat, ay humawak ng supernatural na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi na isang tanong, ngunit isang babala. Pinaikli ng masasamang tao ang kanilang sariling oras nang makatagpo sila ng kanyang paghihiganti. Tumayo si Luna, malamig ang mga mata, nakakuyom ang mga kamao, kumikinang ang mga kamay sa misteryosong kapangyarihan. Ang mga ulap sa langit ay nagsimulang gumulong, na tila isang palatandaan ng isang kahila-hilakbot na darating. Narrator: ang mga sumira sa buhay ni Luna ngayon dapat magbayad. Hindi lang kamatayan, ngunit isang parusa na hinding-hindi makakalimutan. Hindi lang nila siya winasak, nasira pa nila ang kanilang mundo. At ngayon, papatunayan ni Luna na walang makakataka sa talim ng hustisya, hindi pa huli ang paghihiganti, at darating ito sa mga paraan na hindi nila maisip. Malamig ang mga mata ni Luna, ngunit may walang katapusang sakit sa mga ito.
Nagsimulang magdilim ang langit, ang ingay ng malamig na hangin na dumadaloy. Narrator sa mahinang boses. Gabi-gabi, hindi makakalimutan ni Luna ang nangyari. Siya ay nagdusa at lumaban para sa isang bagay lamang, katarungan. Ngunit makakatagpo kaya siya ng kapayapaan sa buhay na ito, o patuloy pa rin siyang minumulto ng mga multo ng nakaraan? At sino ang susunod na magbabayad sa mga krimen na kanilang ginawa? Isang madilim na gabi, nang ang lahat ay tulog na, kasama lamang ang malamig na liwanag ng buwan na sumasama sa dilim, pauwi na si Luna pagkatapos ng mahabang araw ng pagsusumikap. Walang ideya ang maliit at magiliw na batang babae na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman ngayong gabi. Si Luna, isang katulong ng isang mayamang pamilya sa isang mapayapang kanayunan, ay isang modelo ng pagsusumikap at kabaitan. Araw-araw, masigasig siyang nagtatrabaho, inaasikaso ang bawat pagkain para sa pamilya ng kanyang amo, inaasikaso ang bawat maliit na detalye upang maging perpekto ang lahat. Wala siyang iba kundi ang tapat na puso at pagmamahal sa kanyang ama, si Mang Hermeno, isang matanda at mahinang ama, isang mahirap na magsasaka na nagbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Lumakad si Luna sa desyerto na kalsada, hawak ang isang bag ng pagkain sa kanyang kamay. Narinig niya ang kanyang mga yabag na umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Nagninning ang mga mata niya nang makita niya ang bahay ng pamilya sa di kalayuan. Narrator. Simple lang ang buhay ni Luna pero puno ng saya. Tuwing gabi, umuwi siya na may simpleng kaligayahan, iniisip ang tungkol sa kanyang ama na palaging tinatanggap siya ng mainit na mga bisig. Nakatira sila sa isang maliit na bahay, ngunit ang pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ama ay laging nagpapainit sa kanyang puso. Gabi-gabi, nakaupo sa tabi ng apoy ang kanyang ama na si Mang Hermeno, tinatapik ng kanyang kulubot na mga kamay si Luna pagkatapos ng nakakapagod na araw ng trabaho. Napakapayapa ng mga gabing iyon. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba at nakakatakot na naghihintay sa kanya. Mas bumilis ang lakad ni Luna na parang may mali. Naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Isang bahagyang ingay mula sa likuran ang bumulaga sa kanya. Lumingon siya pero wala siyang nakita. Narrator. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang magbago ang espasyo. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya, parang may nagmamatsyag sa bawat hakbang niya. Binilisan ni Luna ang kanyang lakad, ngunit ang takot ay nagpabigat sa kanyang mga hakbang. Lumitaw mula sa dilim ang mga silhawet ng tatlong lalaki na humaharang sa dinadaanan ni Luna. Siya ay tumingin sa kanila nang may takot, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Narrator. Biglang may lumabas na tatlong figura mula sa dilim. Humakbang sila palapit, malamig at walang emosyon ang mga mata. Nakatayo si Luna, hindi makagalaw, parang nanigas ang mga paa niya sa takot. Si Rigor, ang anak ng pamilyang iginagalang ni Luna, ngayon ay nakatayo sa gitna ng tatlong estranghero. Ang kanyang mga mata ay hindi na katulad ng dati niyang kilala. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Humakbang papalapit si Rigor kay Luna, puno ng hamon ang mga mata. Malamig at nagbabantang salita ang umalingaw-ngaw. Rigor, malamig, masasamang boses. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Ngayon, ang iyong kapalaran ay napagpasyahan na. Makinig sa amin. Narrator, tense na boses. Dahil sa mayabang na tingin ni Rigor, nalilito si Luna,
hindi alam kung ano ang gagawin. Napuno ng takot ang dalaga, ngunit may bahagyang pag-asa pa rin sa kanyang mga mata. Naniniwala siya na kung tatakbo siya ng mabilis, makakatakas siya sa kanilang mga kamay. Ngunit maaari siya. Tatlong lalaki ang sumugod at inatake si Luna. Nagmamakaawa siya, ngunit walang nakarinig. Narrator, malungkot na boses. Itinulak si Luna sa lupa. Ang mga suntok, ang mga sumpa, ang kalupitan ay hindi mailarawan. Napasigaw siya sa sakit, ngunit sa madilim na gabing ito, walang makakatulong sa kanya. Parang tinalikuran ng buong mundo si Luna. Si Luna ay nakahiga sa lupa, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, kawalan ng pag-asa sa kanya. Narrator, boses na puno ng sakit at galit. Nangyari na ang katatakutan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang munting babaeng ito ay hindi hahayaang maagaw sa kanya ang lahat ng walang paghihiganti. Hindi mamamatay si Luna sa katahimikan. Babangon siya, mas malakas kaysa dati. Nakahiga si Luna sa dilim, dilat ang mga mata, puno ng galit. Unti-unting tumataas ang tense na background music. At pagkatapos, sa madilim na gabing ito, isa pang liwanag ang nagsimulang kumislap sa mga mata ni Luna. Nagsimula na ang paghihiganti. Madilim pa ang gabi, bumubuhos ang ulan, dumagundong ang kulog sa makulimlim na kalangitan. Hindi gumagalaw si Luna sa lupa, puno ng mga sugat ang katawan. Isang kakaibang figura ang lumitaw sa ulan, isang matandang babae, puting buhok, nakasuot ng gutay-gutay na balabal. Naglakad siya palapit kay Luna, mahinang bumulong. Inakala ng dalagang si Luna na ang kanyang buhay ay natapos sa sakit at pag-iwan. Ngunit sa mga huling sandali, nang ang lahat ng pag-asa ay nawala, isang madilim na liwanag ang lumitaw. Ito ay isang babae, isang mambabarang, isang misteryosong mangkukulam, ang nakakita sa paghihirap ni Luna at nagpa siyang iligtas siya. Umupo ang bruha sa tabi ni Luna, ang kamay nito ay marahang dumampi sa kanyang noo, bumubulong ng isang spell. Isang maputlang dilaw na liwanag ang bumalot sa katawan ni Luna. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit iba ang kanyang tingin. Hindi na siya ang mahina, malumanay na Luna. Narrator, malakas, nakakaakit na boses. Nang imulat ni Luna ang kanyang mga mata, hindi lang siya isang dalagang muling nabuhay. Nagising siya ng isang kapangyarihan, isang misteryosong enerhiya na ipinasa sa kanya ng mambabarang. Isang kapangyarihan na hindi lamang nagbigay daan sa kanya upang lumaban, ngunit mayroon ding kakayahang kontrolin ang mga isip at lumikha ng walang katapusang takot sa puso ng mga sumira sa kanyang buhay. Tumayo si Luna, nagniningning ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag, kumikinang ang kanyang mga kamay, lumilikha ng malamig na agos. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang manginig, na parang nararamdaman din nila ang kanyang kapangyarihan. Narrator, makapangyarihang boses. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang para sa paghihiganti. Ito ay isang makapangyarihang sandata na kayang gawing manginig sa takot ang mga kaaway, na pinipilit silang harapin ang mga bangungot na hindi nila matatakasan. At si Luna, ngayon, ay hindi lamang isang batang babae, siya ay isang multo ng paghihiganti, isang anino na hindi matatakasan ng mga gumagawa ng masama. Ipinakita ng mangkukulam kay Luna kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nakatayo si Luna sa kagubatan, matalas ang kanyang mga mata na parang kutsilyo.
Biglang lumitaw ang isang mabangis na hayop, ngunit kailangan lang iwagayway ni Luna ang kanyang kamay at bumagsak ito kaagad nang walang tunog. Kinokontrol ni Naruto ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang ang kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin ang kanyang kontrol sa isip ng mga nais niyang parusahan. Nagsisimula siyang mapagtanto na, sa isang maliit na paggalaw, mababago niya ang mundo sa paligid niya. At sa sandaling ito, hindi na siya ang dating mahina. Siya ay naging isang bangungot para sa mga taong nanakit sa kanya. Ang mga lalaki, si Rigor at ang kanyang mga barkada, ay patuloy na nabubuhay, hindi alam na nagsimula na ang paghihiganti. Isang gabi, naglalakad mag-isa si Rigor sa isang pamilyar na landas, nang biglang, isang malamig na hangin ang dumaan. Huminto siya, may naramdaman siyang kakaiba. Narrator. Biglang nanlamig ang paligid kaya napatigil si Rigor. Ngayong gabi, hindi ito katulad ng ibang gabi. Isang invisible force ang nagbabanta sa kanya. Sa dilim, ang mga mata ni Luna, kahit malayo ay pinagmamasdan pa rin ang bawat galaw niya. Walang nakatakas. Isang maliit na sugat ang bumungad sa kamay ni Rigor na parang may kinakain sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay, nakita ang mga butil ng palay na tumutubo mula sa kanyang balat. Rigor, nanginginig ang boses, naguguluhan. Anong nangyayari sa akin? Narrator. Walang ideya si Rigor na binabayaran niya ang mga krimeng na gawa niya. Bawat segundo, bawat hakbang niya, pinagmamasdan siya ng multo ni Luna. At kapag nagsimula ang paghihiganti, wala nang babalikan. Ang parusa at ang pagkahulog. Isang gabi, nagtipon ang mga lalaki para pag-usapan ang kanilang mga plano. Tahimik na nakaupo si Rigor, nanininig ang mga kamay, kumakalat ang mga marka ng kanin. Isang hindi magandang pakiramdam ang kumapit sa kanyang katawan. Narrator. Ang bawat isa sa mga lalaki ay nagsimulang madama ang pagkakaiba. Lumitaw ang hindi maipaliwanag na mga palatandaan sa kanilang paligid. Isang sugat, isang bangungot, isang bagay na hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ngunit hindi nila alam na ang mga palatandaang ito ay mga babala. Mga babala mula mismo kay Luna na hindi magpapatawad sa mga nanakit sa kanya. Ang isa sa mga lalaki ay nakakapit sa kanyang katawan, sumisigaw sa sakit. Nagpumiglas siya, sinusubukang tanggalin ang lintas na sumisipsip ng dugo sa kanyang katawan. Lalaki. May isang bagay na nakakapit sa akin. Hindi ito maaaring totoo. Narrator. Ang mga marka ng bigas sa katawan ni Rigor ay simula pa lamang. Si Linta, ang mga uod na sumisipsip ng dugo, ang paghihiganting ibinaba ni Luna. Kumakapit sila hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan ng mga nakagawa ng krimen. Hindi natin matatakasan ang parusang ito. Ang mga bangungot ay hindi titigil at ang kanilang pagbagsak ay kasisimula pa lamang. Nagising ang isang lalaki sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa sa pawis, nalalaki ang mga mata sa takot. Nagpatuloy ang bangungot, lumilitaw ang mukha ni Luna, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya multo, kundi isang nagbabantang presensya. Narrator, seryoso, nananakot. Hindi matutulog ang mga umatake sa kanya. Ang ginawa nila kay Luna ay magmumulto sa kanila magpakailanman hanggang sa matalo sila sa sarili nilang bangungot. Hinahangad ni Luna na wakasan sila at walang makakatakas sa presyo na dapat nilang bayaran.
Si Luna ay nakatayo sa kadiliman, ang kanyang malamig na mga mata ay nanonood sa mga nahulog na kontrabida. Patuloy na bumuhos ang ulan na tinatakpan ang tahimik na kagubatan. Sa madilim na kadiliman, hindi gumagalaw si Luna sa lupa, ang katawan ay puno ng mga sugat. Umihip ang hangin sa mga sanga. Biglang lumitaw sa dilim ang isang kakaibang figura, isang matandang mambabarang, may malamig na mga mata at misteryosong kapangyarihan na hindi maintindihan ng sinuman. Narrator. Si Luna, na tila nawala ang lahat, ay nakahiga sa balon ng dugo. Iniisip na ang kanyang buhay ay natapos sa sakit, sa kahihiyan. Ngunit, parang sa isang sumpa ng tadhana, hindi namatay si Luna. Siya ay iniligtas ng isang kakaibang babae, isang mambabarang, isang mangkukulam ng kadiliman, mga taong may dalang mga lihim na hindi maintindihan ng mga tao. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit ang simula lamang ng isang bagay na mas madilim. Ang mambabarang ay may hawak na patpat, gumuhit ng mga misteryosong simbolo sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay kumikinang sa mahiwagang kapangyarihan. Iminulat ni Luna ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang mga mata, hindi na inosente, ngunit puno ng puot at determinasyon. Narrator, malakas na boses. Nang imulat ni Luna ang kanyang mga mata, hindi na siya ang mahinang babae noon. Nagising siya ng isang madilim na kapangyarihan, isang bagay na hindi maisip ng mga kumitil sa kanyang buhay. Isang supernatural na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin hindi lamang ang kanyang sariling katawan, kundi ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaaway. Isang kapangyarihan na maaaring magdulot ng takot sa puso ng mga taong nanakit sa kanya. Tumayo si Luna, kumikinang ang mga kamay. Naramdaman niya ang enerhiya sa kanyang katawan, napakalakas na kahit na ang mga sanga sa paligid niya ay nakayuko, na parang natatakot sa kanyang kapangyarihan. Narrator, determinado, galit na boses. Hindi na si Luna ang taong dati. Ngayon, siya ay isang multo ng paghihiganti, isang supernatural na puwersa na hindi kayang harapin ng kanyang mga kaaway. Bawat hakbang niya, bawat salitang binibitawan niya, may malamig at mapanirang gilid. At nang magpasya siyang maghiganti, walang makakataka sa presyo. Mga babala at banta. Si Rigor at ang natitirang mga lalaki ay nagpatuloy sa kanilang normal na buhay, hindi alam na nagsimula na ang paghihiganti. Isang gabi, naglalakad si Rigor sa isang pamilyar na daan, nang bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na parang may nakatingin sa kanya. Narrator, tense, kinakabahan na boses. Mukhang maayos ang lahat. Ngunit hindi alam ni Rigor na nagsimula na siyang salakayin ng multo ni Luna. Kakaibang mga palatandaan, malamig na hangin, hindi nakikitang mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa likuran. Ang paghihiganti ni Luna ay hindi makikita sa mata, ngunit ito ay nakapaligid sa bawat hakbang niya. Biglang naramdaman ni Rigor ang isang kakaibang sugat na lumitaw sa kanyang kamay, kung saan nagsimulang tumubo ang mga marka ng palay. Nataranta siya, tinitingnan ang kanyang sugat, ngunit hindi niya maintindihan. Rigor, panik, nataranta. Ano-anong nangyayari sa akin? Hindi pwedeng totoo. Narrator, nakakatakot, madilim na boses. Ang mga palatandaang iyon ay simula pa lamang. Isang maliit na sugat, ngunit hindi ito magiging maliit. Ang lintas, ang mga uod na sumisipsip ng dugo, ay hindi lamang sasalakay sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Nagpasya si Luna na walang makakaligtas sa kanyang parusa. Ang isa sa iba pang mga lalaki ay naglalakad sa kahabaan ng ilang na kalsada, nang bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo.
Flash forward, ang mga bangungot ay nagsimulang sumalakay sa kanyang isipan. Narrator, malamig, mahiwagang boses. Hindi lamang ang kanilang mga katawan, kundi ang kanilang mga isip ay atake. Ang mga bangungot, nakakatakot na mga imahe, ay patuloy na lumilitaw sa kanilang mga ulo, na ginagawang hindi sila makapagpahinga. Hindi lamang naghihiganti si Luna sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa, na pinamumuhay sila sa isang hindi maiiwasang pagkahumaling. Katibayan at ang pagkahulog. Nagising ang isang lalaki sa kalagitnaan ng gabi, na tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nataranta siya, nakikita ang lintas, ang mga nakakakilabot na nilalang na nakakapit sa kanyang katawan. Sumisigaw siya, ngunit hindi siya makaalis. Lalaki, panic voice. May kumakapit sa akin. Sila hindi maaaring totoo. Narrator. Ang presyo ay hindi lamang pisikal na sakit. Ang lintas, isa-isa, ay tanda ng paghihiganti ni Luna. Ang bawat linta na sumisipsip ng dugo ay higit na magpapapahina sa kanya, na magpapatuyo sa kanya ng kanyang sigla. Bawat segundo, bawat minuto, mararamdaman niya ang pagtaas ng sakit, na para bang nalalapit na ang kamatayan. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagpanik. Kasunod ang bangungot, lumitaw ang figura ni Luna sa dilim. Nakatayo siya doon, malamig, nakatingin sa kanya ng walang emosyon ang mga mata. Narrator, sa isang nasisiyahan, malamig na boses. Parehong katawan at isip, bawat bahagi ng kanyang katawan ay kailangang harapin ang hindi maiiwasang parusa. Hindi na kailangan pang gawin ni Luna. Ang kanyang kapangyarihan ay sapat na upang bumagsak ang mga taong ito. At ang kanilang pagbagsak ay ang simula ng tunay na hustisya. Si Rigor, ngayon, ay malinaw na nadama na ang presyo na kailangan niyang bayaran ay hindi maiiwasan. Nagpanik siya, lumuhod sa harap ni Luna sa bangungot. Rigor, sa mahina, nanininig na boses. Luna, patawarin mo ako. I'm sorry. Si Mang Hermeno, isang matanda at mahinang ama, ay nakaupo sa tabi ng apoy sa kanyang maliit na bahay. Dumating ang gabi at nababalisa siyang tumingin sa bintana, puno ng pag-aalala at sakit ang kanyang mga mata. Ang tunog ng hangin na umiihip sa bahay ay nagpayanig sa bahay. Tumayo siya, kinuha ang oil lamp at naglakad palabas. Narrator, malalim, emosyonal na boses. Nawala si Luna. Buong gabi niyon, hindi makatulog si Mang Hermeno. Dilat ang kanyang mga mata, naghihintay sa figura ng kanyang anak, kahit alam niyang gabi na. Ngunit ang isang ama, anuman ang mga pangyayari, ay hindi maaaring iwanan ang kanyang anak. Hindi niya alam na wala na pala ang anak niya sa mundong ito. Ang alam lang niya ay kailangan niya itong hanapin, kailangang gawin para maiuwi si Luna. Ang pagmamahal na iyon ay hindi mapigilan. Lumakad si Mang Hermeno sa maliit na daanan, umuugoy-ugoy ang oil lamp sa kanyang kamay, mabagal ang paggalaw ng kanyang mga paa. Pagod, ngunit pursigido pa rin. Narrator, boses na puno ng pag-aalala. Si Mang Hermeno, napagod na ang mga paa, ay nagpatuloy sa paglalakad sa dilim. Hindi niya alam na naglagay ng bitag ang mga kriminal, isang nakamamatay na bitag para sa kanya. Alam nilang darating si Mang Hermeno, dahil siya lang ang makakahanap sa kanila. At kapag siya ay pumasok sa bitag na iyon, walang makakapagligtas sa kanya. Naglakad si Mang Hermeno sa bukid,
lumilikha ng mahabang anino ang liwanag mula sa lamparan ng langis. Huminto siya upang tumingin sa paligid, pagod ngunit hindi mapigilan. Narrator, boses na puno ng kalungkutan. Bawat hakbang ni Mang Hermeno ay takot sa pagkawala. Hindi lamang niya hinahanap ang kanyang anak, kundi naghahanap din ng huling sinag ng pag-asa sa madilim na gabing ito. Paano siya mabubuhay kung wala si Luna? Paano niya matutuloy kung wala na sa tabi niya ang kanyang nag-iisang anak na babae? Ang pagmamahal at sakripisyo ni Mang Hermeno. Dumating si Mang Hermeno sa isang ilang na kagubatan, kung saan natabunan ng dilim ang lahat. Tumayo siya, nakaramdam ng kakaiba. Lumitaw ang mga madilim na anino, nagsimulang palibutan siya ng mga kontrabida. Narrator, boses ng galit, sakit. Hindi alam ni Mang Hermeno na matagal na siyang pinagmamasdan ng mga kriminal. Pagpasok niya sa kagubatan, nahulog siya sa bitag na kanilang itinakda. Ang mga sarkastikong salita, ang malamig na mga mata ay nakatingin sa kanya. Ang pagmamahal ng isang ama ang naging dahilan ng pagkitil ng buhay ng mga kontrabida na ito. Sinalakay ng mga lalaking armado si Mang Hermeno. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi siya pinahintulutan ng kanyang edad at kahinaan na gumawa ng marami. Narrator, malungkot na boses. Si Mang Hermeno, sa kabila ng pagiging matanda at mahinang ama, ay nagpasya pa ring lumaban hanggang dulo. Hindi siya maaaring mamatay nang hindi nalalaman ang kapalaran ni Luna. Ngunit hindi sila kayang labanan ng kanyang lakas. Sa wakas, bumagsak sa ulan si Mang Hermeno, pilit pa ring inaabot ng kanyang mga kamay na para bang inaabot ang huling pag-asa. Ngunit walang iba kundi kadiliman. Isang lalaki sa grupo ng mga kontrabida ang nakakita kay Mang Hermeno na bumagsak, ngunit hindi nakakaramdam ng anumang panghihinayang. Lalaki, malamig na boses. Ang tanga naman ng ama. Paano kapag huli na? Narrator, malamig, mapangakit na boses. Ang pag-ibig ni Mang Hermeno ay nagbuwis ng kanyang buhay. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na ang kanyang kamatayan ay simula pa lamang ng isang bagay na mas kakilakilabot. At hindi hahayaan ni Luna, ang kanyang anak, ang mga taong ito na hindi mapaparusahan. Pagtuklas sa katawan ng kanyang ama. Matapos makumpleto ni Luna ang kanyang paghihiganti, napansin niya ang isang kakaibang palatandaan na humantong sa kanya sa kagubatan kung saan namatay ang kanyang ama. Pumasok siya, puno ng pagkabalisa at pagkabalisa. Narrator, boses na puno ng galit at sakit. Pagdating ni Luna sa gubat na iyon, hindi siya makapaniwala kung paano ito matatapos. Hindi niya akalain na sa paglalakbay na ito ng paghihiganti, ang halagang babayaran ay magiging napakataas. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi ang kinalabasan na gusto niya, ngunit ito ay isang malaking pagbabago sa kanyang paglalakbay upang parusahan ang mga gumagawa ng masama. Habang nakatayo siya sa harapan ng bangkay ng kanyang ama, hindi lamang nakadagdag sa sakit ang kanyang pagkamatay, kundi naging mas determinado pa siya. Lumuhod si Luna sa tabi ng katawan ng kanyang ama. Hinawakan niya ang mukha nito, naramdaman ang lamig ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito ng kahinaan, kundi ng puot ng determinasyon.
Luna, nabulunan ng boses, ngunit determinado. Per, ipinapangako ko na hindi ko sila hahayaang makatakas. Lahat ng pinagdaanan ko, ngayon ang magiging kaparusahan nila. Masyado kang nagsakripisyo. Hindi kita papakawalan ng walang kabuluhan. Narrator, boses na puno ng kasiyahan, nagmumulto. At mula noon, si Luna ay hindi lamang isang batang babae ng paghihiganti. Pinagsama-sama niya ang lahat ng sakit, sakripisyo, at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ang paghihiganti ay hindi lamang para mabigyan ng hustisya, kundi para burahin ang lahat ng krimen na ginawa ng mga nakagawa. Pagbabayaran sila ni Luna, hindi lamang sa buhay niya, kundi sa buhay ng lahat ng nanakit sa kanya. Tumayo si Luna, kumikinang ang kanyang liwanag sa dilim. Lumayo siya sa katawan ng kanyang ama, ngunit sa loob niya, nabuo ang isang matatag na desisyon. Lumayo siya, malakas, hindi lumilingon. Narrator, makapangyarihan, mapanindigan na boses. Ang pagkamatay ni Mang Hermeno ay hindi ang katapusan. Bahagi ito ng paglalakbay ni Luna. Mag-isang nakaupo si Rigor sa madilim na silid, ang madilim na liwanag na tumatama sa bintana. Ang kanyang mukha ay minumulto, ang kanyang mga mata ay walang laman. Naalala niya ang bawat malupit na sandali, ang mga ginawa niya kay Luna. Bawat eksena ay nakakaramdam siya ng pagsisisi. Narrator, malalim, madilim na boses. Si Rigor, ang anak ng isang makapangyarihang pamilya, ay nabuhay sa pagmamataas, pakiramdam na hindi magagapi. Ngunit nang magsimulang bumalik ang mga multo ng nakaraan, nang bumalik ang mga bangungot, napagtanto niya na hindi siya makakatakas. Ang guilt ay unti-unting nabura sa kanyang isipan, at ang mga bagay na ginawa niya kay Luna ngayon ay hindi lamang isang sugat sa kanyang katawan, kundi isang hindi magamot na peklat sa kanyang kaluluwa. Naglakad si Rigor sa madilim na pasilyo, mabigat ang kanyang mga paa, na tila walang katapusang pagod ang bawat hakbang. Sumagi sa kanyang isipan ang mga imahe ni Luna, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang mukha nito. Narrator, voice trained, puno ng sakit. Hindi maalis sa isip niya ang mga larawang iyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rigor ang halaga ng kanyang mga krimen. Ang ginawa niya kay Luna, ngayon ay isang pabigat na hindi niya maalis-alis. Nagsimula siyang magtaka, makakabawi kaya siya? May magagawa pa ba siya para ibalik ang kinuha niya sa kanya? Tumayo si Rigor sa harap ng salamin, tinitingnan ang sarili. Baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng katiyakan, panghihinayang, at kaunting takot. Ang slow motion ay nagpakita ng kanyang panloob na kaguluhan. Rigor, mahina ang boses, mapang-asar sa sarili. Luna, ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bakit ko ginawa ang mga bagay na yon sa'yo? Ako, wala akong mababago, hindi ba? Narrator, nanunuya, malamig. Ang pagsisisi ay dumating na sa huli. Bagaman alam ni Rigor ang kanyang mga pagkakamali, ang kasamaan ay lumampas na. Bawat luha, bawat paghingi niya ng tawad ay walang magawa para baguhin ang katotohanan. Hindi siya mapapatawad ni Luna. At ang kanyang paghihiganti ay naghihintay, tulad ng isang bagyo na tangayin ang lahat. Psikolohikal na dialogue, Rigor at Luna.
Naglakad si Rigor sa ilang na kalye, hindi mapigilan ng kanyang mga mata ang pagtingin sa dilim. Biglang bumungad sa kanya ang anyo ni Luna, ngunit hindi ito ang mahinang babaeng kilala niya noon. Nakatayo doon si Luna, malamig, na puno ng puot ang mga mata. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang mapang-asar na ngiti. Luna, malamig, mapaghamong. Rigor, hinihintay ko ang sandaling ito upang makita ang iyong pagbagsak. Sa tingin mo ba ay maaari mong tubusin ang iyong sarili? Huli na ang lahat. Narrator, malalim, nakakatakot na boses. Bawat salita ni Luna ay parang sampal sa mukha ni Rigor. Ang paghingi ng tawad, ang mga luha, lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Si Luna ay hindi isang taong magpapatawad sa mga nanakit sa kanya. Siya ay isang taong naghihiganti. At ngayon, ang kailangan lang harapin ni Rigor ay ang kanyang malamig at walang pakiramdam na mukha. Napaluhod si Rigor, nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa malamig na mga mata ni Luna, puno ng paghihirap at paghihirap ang kanyang mukha. Rigor, nanginginig ang boses, nagsusumamo. Luna. I'm sorry. Alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan, pero I want to do something to make it up. Please, don't do this. I regret it, really. Luna, boses tumatawa, walang emosyon. Nagsisi ka. Pero maibabalik pa ba ng pagsisisi ang inalis mo? Sa tingin mo ba ay makakapagpalaya ka sa ginawa mo sa akin? Rigor ang paghingi ng tawad. Narrator, boses na puno ng galit. Lumiwanag ang mga mata ni Luna, hindi sa pakikiramay, kundi sa malamig na determinasyon. Walang kapatawaran, walang aliw. Tanging parusa. At ngayon, napagtanto ni Rigor, walang sinuman ang makapagpapatawad sa mga ganitong krimen. Ang huling parusa. Tumayo si Luna na nakaharap kay Rigor, hindi na ang mahinang babae, kundi isang multo ng paghihiganti. Humakbang siya palapit sa kanya, nagsimulang lumiwanag ang liwanag sa kanyang paligid, at nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang imahe sa kalawakan. Narrator, nakakatakot na boses. Napaharap si Rigor sa kanyang ginawa. Si Luna ay hindi isang babaeng magpapatawad. Higit pa sa paghihiganti ang gusto niyang pagbayaran niya ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Ang mga alaala ni Luna, ang kalupitan na ginawa niya, ay magmumulto sa kanyang buong buhay. Nagtaas ng kamay si Luna at bumalot ang malamig na hangin sa katawan ni Rigor. Nakaramdam siya ng kirot, pinipiga ang kanyang katawan, hindi makatakas. Dumating ang mga bangungot, ang mga masasakit na larawan ni Luna ay umiikot sa kanyang ulo. Rigor, sumisigaw, nasasaktan. Luna! Patawarin mo ako. Pakiusap, huwag mong gawin ito sa akin. Narrator, tunog malamig at nasisiyahan. Walang kaligtasan. Walang awa. Hindi siya mapapatawad ni Luna. Babalik na ngayon ang mga alaala, ang sakit na idinulot niya habang buhay siyang gumugulo. Ang kanyang kamatayan ay hindi magmumula sa katawan lamang, ngunit mula sa takot at paghihirap sa kanyang isipan. At kapag napagtanto niyang walang takas, iyon ay pagdating ng kamatayan. Napaluhod si Rigor, na lalaki ang mga mata sa takot.